Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea at syempre ganun rin sa mga tropa natin dyan na mahilig makinig ng Dear MOR. Ako nga pala si Kokoy. Hindi ko na sasabihin yung totoong pangalan ko kasi malamang kakantsawan lang talaga ako ng mga tropa ko kapag narinig nila itong kwento ko. Matagal ko na talagang gusto mag-share ng kwentong buhay ko sa inyo kaya bahala na si Batman. Wala na akong pakialam kung makikilala ako ng mga tropa ko kung sakaling marinig din nila ito. Bali ganito kasi ang kwento ko, Popoy at Bea. Anak mahirap lamang ako. Hindi na ako nakatungtong ng college dahil sa hirap ng buhay. Mahilig akong gumala at bumarkada kaya kilala ako ng halos lahat ng tambay dito sa amin. Pero wag niyo sanang isipin na ako yung tipo ng tambay na walang saysay sa mundo. Madalas akong umi-extra sa kung saan-saan. Sa construction, sa pag-angat ng sa pagkarga at diskarga ng mga paninda sa Divisoria, at kung ano-ano pa. Kapag wala naman akong ginagawa, madalas akong natatawag para tumulong sa mga gawain dito sa barangay namin. At dahil nga sa pagiging pabibo ko, napakarami kong naging kaibigan. At isa na nga sa kanila, si Pat. Ang isa sa mga bibida sa kwento. Masarap yata tulog ko Ay, ba naman yan? Napakarami namang surot. Napaghilamos na nga muna. Kokoy! Ano ba? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot eh. Nalunok ko tuloy yung pinangmumumog ko. Ay, sorry. Bakit ka ba kasi nandito? Nako, hindi mo magugustuhan yung ibabalita ako sa'yo. Ha? Bakit? Ano ba yun? Eto ka na nga. Naalala mo yung Rico? Yung kaklase ni Bat? Ah, yung Rico Mambo mukhang tambo. O bakit? Naku, pare. Ano na naman kilapat? Umaakit ng ligaw. Ano? Oo, nandun na naman. Binabakura na naman yung Patricia may loves mo. Ang aga-aga nanliligaw na naman siya. Gago, anong ang aga-aga? 4:00 na ng hapon, timang. Umaga na kaya tayo nakauwi kanina. Kalimutan mo? Ay, oo nga no. Oh, ano na? Anong plano mo? Hahayaan mo na lang yung Rico? Aba, syempre hindi. Di uubra yung ganun. Nasa teritoryo ko siya, di pwedeng siya yung magkaangas dito. Oh, anong gagawin natin? Pupuntahan natin si Pat My Labs. Ngayon na. Ngayon na? Syempre, kailangan namang magpalamang ako sa Rico Mambo na yun. Oo, sige. Tara, sama ako. Alright, ihanda mo na yung service natin. Ha? Anong service? Ano pa? Edo yung 400cc na motor, yung bagong bili. Sira, kala mo naman talaga may motor tayo. Joke lang. Yung 400cc na bisikleta pala. Sige. Isang bisikleta coming right up. Ay nga pala, Pat. This weekend, kung wala kang gagawin, gusto sana kitang yayain na manood ng... Uy, Pat, di ba marami kang gawain kapag Sabado at Linggo? Naglalaba, naglilinis ng bahay, at saka tinutulungan mo si Aling Elma na mamalengke, di ba? Oo nga, sorry Rico ha, hindi ako pwedeng lumabas ng weekends eh. Kung gusto mo sa ibang araw na lang. Okay. After class na lang. Sabay na tayo umuwi tapos kain tayo somewhere. Kahit saan, libre ko. Sige, tignan natin. Uy, napakagalante naman niligaw mo, Pat. Rico Mambo,
bakit hindi ka na lang dito umakyat ng ligaw sa bahay nila, Pat? Para naman makatikim din kami ng libre mo, di ba yan? Di ba? Oo nga. Oo nga. Kokoy, Hindi. Kasi, di ba, kung honest naman siya sa panliligaw sa'yo, mas maganda kung dito na lang sa bahay nyo. Siyempre, dapat kinikilala niya rin yung mga tropa mo, di ba? Oo nga. Tsaka para na rin mas makilala siya ng mama mo. Tama. ano bang ginagawa nyo dito? Nanggugulo. Nangumusta, namamasyal, kwentuhan, banding, ganun. Ang galing ah. Alam na alam kung kailan ako nandito ah. Ha? Ano? Wala. Balik na lang ako sa ibang araw, Pat, kapag wala na yung surot dito sa inyo. Ano ka mo? Sinong tinutukoy mong surot? Wala. Ang dami kasing lumilipad na surot eh. Kanina pa ako kinakagat. Ay, aray ko. Ayan oh, meron nga dito eh. Ayan. Oo nga eh. Pasensya ka na, Rico, ha? Marami kasi talagang surot dito sa amin. Pansin ko nga. Sige, next time na lang. Okay, ingat ka sa pag-uwi, ha? Salamat. Kita-kits na lang sa school. Baka sakaling hindi na makasunod yung mga surot doon. Sige, kita-kits. Success! Napalayos natin yung kontrabida. Apir. Kayong dalawa. Halika nga kayo. Aray ko! Pat! Aray! Sakit ko yung aray! Nasasaktan ako! Aray! Tama na! Aray! Aray! Bakit may pagsugod bahay? Huwag mo naman ako idamay. Hindi ako nakaisip nito. Si Kokoy. Wow! Ako daw! Ikaw nga tong sumugod-sugod sa bahay namin para ibalitang may bisita dito. Bakit kailangang ipamalita? Sus, maglolokohan pa ba tayo dito? Alam mo namang matagal lang may gusto sa itong si... Nako, huwag kang makikinig dito, Pat. Alam mo naman kung ano-ano lang sinasabi nito eh. Hindi nag-iisip. Hindi kasi gusto... Wala naman sinabing matinuto eh. Ay, naku, ewan ko sa inyo ang gugulo nyo. Namiss ka lang namin. Ito naman. Na-miss? Para namang nawala ko ng matagal na panahon. Ay, sorry. Bitawan na nga kita. Kawawa ka naman. Ano ko? Sira ulo. May gagawin ka ba? Meron, may mga homework ako. We, Bakit ba? Tanong ka ng tanong dyan. gala tayo. Gala na naman. Alam nyo, bad influence talaga kayo. Gumagala naman tayo dati pa. Ayaw mo? Ayoko. Sayang. Kakabukas pa naman ng peryahan dyan sa kabilang barangay. Ay we, may paryahan na ulit. O kaya? Kaso ayaw mong sumama eh. Tara na, Ian. Tayong dalawa na lang pumunta. Uy, teka, sama ko. Akala ko ba may homework ka? Wala, mamaya na yun. Wag na. Kami na lang. Kakainis to. Sabihin mo muna, please. Ganon. Kung pingutin ko kaya yung tenga mo, Aray! Aray, nasasaktan ako! masasamahin niyo ako o hindi? Aray, oo na! Sasama ka na! Bitawan mo na ako! Aray, ang sakit! Lamog na yung tenga ko sa'yo eh! Pat! Popoy at Bea, ang totoo ay matagal ko ng kaibigan si Pat. Halos sabay kaming lumaki. Sabay kami nag-aral ng elementary at sabay din kaming nakagraduate sa high school. Palagay ko nga kung ipinagpatuloy ko lang ang pag-aaral ko sa college, malamang sanggandikit pa rin kami magpasa hanggang ngayon. Tropa kung tropa talaga. Solid barkada. Ang hindi alam ni Pat, matagal na ako nag-iipon ng lakas ng loob para ipagtapat sa kanya na matagal na akong may gusto sa kanya. May mga pagkakataon naman ay dinadaan ko na lamang sa biro ang mga pahaging. Pero kahit kailan ay hindi ko pa nasabi ng derechahan kay Pat ang totoo kong nararamdaman. At mas lalong hindi pa ako nagtangkang umakyat ng ligaw sa kanya. Ewan ko ba, Popoy at Bea? Makapal naman ang mukha ko eh. Pero pagdating talaga kay Pat, parang umuurong ang dila ko. Hindi naman siguro ako torpe kasi marami naman akong pinorma noong high school. Siguro sobrang special lang talaga para sa akin ni Pat kaya sinisiguro kong sa oras na magtapat ako sa kanya ay handang-handa na talaga ako. Ang problema nga lang, parang meron na yatang nakakalamang sa akin eh. Si Rico.
Kaklase siya ni Pat sa college at medyo may kaya sa buhay. Matagal nang mainit ang dugo ko sa mokong na yun, na mas lalo lang umiinit sa paglipas pa ng panahon. Bigat naman itong mga pinabili sa akin ni Aling Cora. Mukhang lugi pa ako sa ibabayad niya sa akin Aha, alam ko na. Magta-tricycle na lang ako. Ibabawas ko na lang sa sukli niya. Teka, si Pat ba yun? Ginagabi yata siya. Pat! Sandali! Hintayin mo ako! Ba't ba kasi ang bigat nitong dala ko Pat! Pat! Ano? Uy! Init na naman ang ulo mo. Pauwi ka na? Hindi ba halata? Teka, umiiyak ka ba? Wala ka nang pakialam doon. Uy, may problema ka ba? Wala. La, may problema ka Di ka naman basta-basta umiiyak Kahit nga ng mga bata tayo, pag tinutokso ka namin, di ka naman umiiyak agad-agad. Oo, may problema ako. Bakit? May matutulong ka ba? May magagawa ka ba para masolusyonan yung problema ko? Malay mo naman, di ba? Wala. Wala akong magagawa. Hindi mo ako matutulungan sa problema ko, kaya manahimik ka na lang. Ano mo nasabi? Hindi mo pa nga na-share sa akin kung ano yung problema mo Hindi mo na kailangan malaman. Kikichismis ka lang La, para mo naman sinabing chismoso ako. Pat, saglit lang, hintayin mo ako. Bakit ba? Sabay na tayo umuwi. Kukuha ko tricycle. Wait. Huwag na, wala akong pambayad. Sagot ko na. May pera ka? Wala. Basta, ibabawas ko na lang dito sa pera ni Aling Cora. Basta sumabay ka na sa akin. Baka may makakita pa sa'yo na umiiyak Bahala ka kung magta-tricycle ka, hindi ako sasabay sa'yo. La, grabe ka naman makatanggi sa akin. Hindi ako uuwi sa bahay. Oh, why naman, girl? May problema nga ako, di ba? Oh, edi mas lalong dapat ka umuwi sa inyo para matulungan ka ng pamilya mo, di ba? Papagalitan lang ako ni Mama. Ikaw naman, masyado mo namang pinapangunahan yung mga bagay-bagay. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Mas kilala mo ba yung pamilya ko? Sinabi ko ba? Ang sa akin lang naman, try mo munang magsabi sa kanila. Malay mo naman mali yung inaakala mo na papagalitan ka nila. Hindi mo kasi alam yung problema ko Bakit kasi ayaw mo sabihin? O sige, kahit sa akin na lang, malay mo makatulong ako. Paano mo ako matutulungan? Paano mo masusolusyonan yung problema ko? Ikaw ba yung tatay nito pinagbubuntis ko? Buntis ka? Narinig mo na, di ba? We, gino-joke time mo lang ako Gago, wag ka magbibiro ng ganyan. Pag yan nagkatotoo, bahala ka. Pat, totoo nga? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sigurado papalayasin ako ni Mama. Problema nga yan. Gusto mo bang magpalipas muna saglit? Samahan kita doon kila Ian. May sariling kwarto naman yung ate niya Doon ka muna makitulog kung gusto mo. Hindi ko nga alam Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko nang mabuhay. Gusto ko na lang patayin yung sarili ko. Ano ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Ngayon lang mahirap ang lahat. Gagaan din lahat yan. Tara, sama ka muna sa akin. Mabait naman yung ate ni Ian Siguradong papayag yun na doon ka muna matulog. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Hindi kita pababayaan.
Buntis si Pat? Tarantado, huwag ka maingay. Mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Ay, sorry. Totoo nga. Di nga rin ako makapaniwala eh. Sino ama? Si Rico? Sino pa nga ba? Siya lang naman yung aali-aligid kay Pat eh. Teka, sure na ba yan? Baka naman mamaya fake news lang. Hindi naman siguro ngangawa ng ganun yun kung hindi siya sigurado, di ba? Agoy, problema nga yan. Sinabi mo pa. Anong plano nila? Kaya nga iyak ng iyak tong si Pat eh kasi ayaw siyang panindigan ng Rico Mambo na yun. Hindi daw siya sure kung siya yung ama. Gago, di ba? Abay, gago nga. Ay, okay lang yan, tol. Alam kong masama din yung loob mo. Tagal mo ba naman naghintay kay Pat eh? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, tol eh. Naghahalo yung pag-aalala ko kay Pat at saka yung sama ng loob ko sa nangyari. Tagal-tagal ko nang naghihintay kay Pat eh. Hindi na nga ako tumingin sa ibang babae kasi siya lang talaga eh. Siya na yung pinangarap ko. Tapos sisirain lang ng gagong Rico na yun. Ay, buhay nga naman talaga. Di ko rin alam kung anong pwede kong sabihin para gumaan yung nararamdaman mo, tol eh. Pero siguro, isipin mo na lang na blessing pa rin na hindi siya papanagutan ng Rico. At kahit papaano, hindi pa rin siya kasal. May natitira ka pa rin pag-asa. Ang sama ko naman kung yun pa rin yung iisipin ko, di ba? Gulong-gulo na nga. Halos lamunin na nga ng sama ng loob si Pat. Akin lang naman, pampalubag loob lang naman. At saka, syempre pag nanganak na siya, sa bata na mapupunta lahat ng oras tsaka atensyon niya. Alam nga namang makiagaw pa ako, di ba? Ganun na lang siguro. Tanggapin na lang na sa ganito na uwi yung lahat. Popoy at Bea, hanggang sa mga panahong ito ay hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko noong nalaman kong nagdadalang tao na nga si Pat. Nadudurog ako sa sakit dahil alam kong kahit kailan ay hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon sa babaeng matagal ko nang pinapangarap. Mapapako na siya sa responsibilidad ng pagiging isang batang ina. Oo, sinabi ni Rico na wala siyang balak na panindigan ng bata. Pero papaano kung matauhan siya at biglang maisipan na pakasalan si Pat? Endgame na ang lahat sa akin pag nagkataon. Pero walang halong pambobola. Sa isip-isip ko, sana nga, ganun na lamang ang mangyari. Sana magising na si Rico at panindigan ang pagkakamaling nagawa nila pareho ni Pat. Kasi sa totoo lang, ako rin ang nahihirapan sa tuwing nakikita ko siyang nilalamon ng problema at ng kalungkutan. Popoy at Bea, ako na nga muna ang pansamantalang naging takbuhan ni Pat noong mga panahong hindi pa niya kayang umamin sa pamilya niya. At noong nakapagsabi na siya sa mga magulang niya, ay ako ang kusang umiwas kay Pat. Hinayaan ko na munang ituon niya ang buong atensyon sa magiging anak niya. Yun na rin yung paraan ko para maiiwas ang sarili ko sa sakit habang maaga pa. Alam ko naman kasing wala na akong pag-asa kay Pat dahil nga sa lahat ng nangyari. Inilayo ko na ang sarili ko lalo't alam ko namang wala na akong pag-asa sa babaeng pinapangarap ko. Ganda ng panahon Saktong-sakto. Ngayon masarap humigop ng mainit na kape.
Si Kuya Sam ba yun? Hoy, Tulokoy! Kokoy lang, Kuya. May gagawin ka ngayon? Wala. Bakit? Gusto mo ba sumama sa racket ko? Saan, Kuya? Sa Divisoria, mag-aako tayo ng mga tela. Marami. 3 balik. Kailangan ko ng pahinanti. Uy, ayos yan ah. Sige, sama ako. Tara. Teka, mag-almusal lang ako. Wag na. Sa biyahe ka na kumain. Teka, subukan lang tong pandesal. Let's go! May dadaanan muna tayo. Saan? Sa Tayan sa kabilang kanto. Sa tabi ng bahay nila, Pat? Ikaw talaga. Puro pat na nasa isip mo. Oo, dun nga. O sige, tara. Dito ka muna ha. Ako na lang papasok sa looban. Hindi kasya tong sasakyan eh. Sige, Koyang. Daan kaya ako saglit kila Pat? Tsak magugulat yun. Ay, oo nga pala. Matagal na nga pala kami hindi nag-usap. Ay, wag na nga lang. Matagal pa naman siguro si Kuya Sam. Makapag-sound trip nga muna. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Teka, Tulong! si Aling Elma yun ah. Tulong! Tulungan niyo kami! Aling Elma! Kokoy! Ano ho nangyayari? Kokoy! Si Pat! Pumutok na yung panubigan niya! Ha? Yung panubigan niya? Pumutok na? Oo! Ano po ibig sabihin nun? Manganganak na siya! Ha? Manganganak na siya? Tumawag ka ng tricycle, taxi, ambulansya, bumbero, kahit ano! Teka. Doon! Ha? Sa sasakyan. Pat, halika. Aakayin na kita. Kumapit ka sa akin. Itatakbo kita sa ospital. Hingang malalim. Konting tiis na lang. Aling Elma, alalayan niyo po si Pat. Ako na magmamaneho. Teka, kaninong sasakyan ba to? Hindi ko po alam. Ano? Hindi mo alam? Hindi ko alam kay Kuya Sam. Bahala na. Naku po, Diyos ko Lord. Kayo na pang bahala sa amin. Siraulo ka talagang kulokoy ka. Dinala-dala mo yung L300 eh. Wala ka namang lisensya. Paano ko nahuli ka sa daan? Pasensya na, Koyang. Emergency, nataranta na rin ako eh. Paglabas ko sa iskinita, wala na yung sasakyan. Akala ko na tuloy, nakarnap na. Sorry talaga. Tuloy yung racket ko, napurnada. Talaga, nagigigil ako sa'yo ha. Sorry na, Kuya. Mga anak na si Pat eh. Nagkataon na nandun ako. Wala akong gawin, di ba? Akin ang susi. Ay, naku, lagot ako nito. Sorry talaga, Kuya. Aling Elma, kumusta na po si Pat? Ay, Kokoy, pwede bang ikaw muna magbantay sa kanya? May kailangan daw kasing pirmahan sa baba. O sige po. Kuya, pasok muna ako sa loob ah. O sige, bukas na tayo magtoos ha. Pat? Kokoy, tignan mo yung baby ko. Ang cute-cute niya. Oo nga. Manang-mana sa mami. Mula ngayon, pinapangako ko sa sarili ko na aalagaan ko siya at mamahalin ng buong buo. Siya na ang buhay ko ngayon, Kokoy. Siya na ang mundo ko. Oh, bakit parang naiiyak ka rin? Hindi, ano lang, tears of joy. Masaya rin ako. Ewan ko kung bakit. Siguro kasi nakita ko lahat ng pinagdaanan mo mula nung
Pinagbuntis mo si baby. Sorry ha. Piling tatay no? Ikaw talaga. Alam mo, malaki rin naman talaga na itulong mo sa akin, lalo na nung namumroblema ako nung dinadala ko si baby Kaya salamat. Part ka na rin ng moment na to. Masasabi kong worth it ang lahat. Yung mga sacrifice mo. Yung mga pinagdaanan mo. Natin. Ngayong nakita na natin si baby. Nawala lahat ng pagod ko. Masaya ako. Masaya ako para sa'yo. Popoy at Bea, sa lahat halos ng tropa ko na napagsabihan ko ng kwento ko, dito sila natatawa sa akin. Sa eksena kung saan isa ako sa mga naiyak sa tuwa nung isinilang na ni Pat ang anak niya. Ang sabi nila feeling tatay daw ako wala Hindi ko maiwasang matuwa lalo na noong nakita kong karga-karga ni Pat yung anak niya. Ibang-iba na siya kumpara noong unang beses na nalaman niyang nagdadalang tao siya. Mas maaliwalas na ang mukha niya sa ngayon. Para bang napuno siya ng saya noong nakita niya at nahawakan na ang baby niya. Malayong malayo sa Pat na puno ng problema at halos sumuko na sa buhay noon. Parang pati ako tuloy nakaramdam ng kakaibang saya. Yung saya na nag-uumapaw at hindi mapigilang mapaluha. Mula noon, Popoy at Bea ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako mawawala sa tabi ni Pat bilang isang kaibigan. Sa mga oras na kailangan niya ng aalalay sa kanya sa pagpapalaki ng anak niya, ay sisiguraduhin kong palagi akong nandito para sa kanya. Yun na lang kasi ang magagawa ko ang maging isang kaibigan. Hindi ko man natupad yung pinapangarap kong love life kay Pat, at least, nandito naman ako bilang friend habang buhay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Daddy. Popoy at Bea, malaki ang naging pagbabago ng buhay ni Pat simula noong dumating si baby CJ. Nakita ko sa kanya yung kagustuhan na maging isang mabuting ina. Ibang-iba na ang ipinapakita niya ngayon kumpara noong nagbubuntis pa lamang siya. Naging mas masayahin na siya ngayon at buong-buo ang loob niyang alagaan at bigyan ng magandang buhay ang anak niyang si CJ. Pero hindi madali ang buhay para sa kagaya namin na lumaki sa mahirap na pamilya. Lalo nga't hindi na nagpaparamdam sa kanya si Rico. Kahit kailan. At dahil alam kong kailangan ni Pat na aalalay sa kanya sa pagpapalaki kay CJ, ako muna nagbigay sa kanya ng tulong na kakailanganin niya. Nagtuloy-tuloy lang ako sa pag-extra-extra sa kahit anong trabahong pwede kong tanggapin, Popoy at Bea. At kapag may sobra sa mga kinikita ko, ay nag-aabot ako ng kaunting halaga para ipandagdag sa pambili ng mga pangangailangan ni baby CJ. Minsan naman ay sinasamahan ko si Pat sa pag-aalaga sa bata, lalo na tuwing abala si Aling Elma sa pagtatrabaho para sa kanila. Lahat ng alam kong paraan para makatulong ay ginawa ko. Kulang na nga lang talaga, ako na ang kilalaning ama ni baby CJ. Nakakapagod. Dami namin napuntahan ngayon Buti na lang talaga masipag ako. Uy, Kuya Sam. Dami niyang pinamili mo
Siyempre, nakakota tayo eh. Kaya malaki-laki na kubra ko. Nax, mukhang pang isang linggo nyo ng pamilya yan Sana nga. Sana umabot ang 1 linggo. Ay, teka. Hindi ka pa ba uuwi? Gusto mo, sumabay ka na sa akin? Hindi na kuya. May pupuntahan pa ako May date ka. Hindi naman. Pero parang ganun na rin. Saan ba yung lakad mo? Dadaan ako saglit sa grocery. Bibili ng mga diaper at gatas ni CJ. At saka mga supplies na rin sa bahay. Ha? Ano ka ma? Sabi ko, bibili ako ng mga supplies sa bahay. Bukod doon, may sinabi ka pa eh. Ano nga ulit yun? Diaper at gatas? Oo. Para kay CJ, yung anak ni Pat. Nagpabili sa'yo? Hindi. Kusa lang. Galing sa pera mo? Siyempre. Wow! Ang bait mo Anak mo ba yun para ibili mo ng diaper at gatas? Hindi. Pero parang anak na rin kasi yung turing ko doon. At saka, hindi naman ibang tao sa akin si Pat eh. Nako, ikaw ko kuya. Tigilan mo yung kakapantasya na maging tatay ng anak ni Pat. Ako masasaktan ka lang dyan sa ginagawa mo, maniwala ka sa akin. Hindi naman ako nagpapakatatay, tumutulong lang. Masama ba yun? Hirap din naman sa buhay sila, Pat. Bahala ka. Basta ako, pinapaalala ko lang sa'yo Kung ginagawa mo yan dahil umaasa ka pa rin na may mabuo sa inyo ni Pat, bumuwelta ka na ngayon pa lang. Ikaw rin mapapahamak niyan. Wala naman ng bago dun. Lagi naman ako napapahamak dahil sa pagmamalasakit ko kay Pat. O hindi ikaw bahala. Alam mo naman pala yung mangyayari sa'yo eh. Okay, paano yan? Dadaan ka sa kanila ngayon. Basta huwag ka masyadong paggabi At mas lalong huwag kang magpapaumaga. May biyahe pa tayo bukas. Sige kuya. Una na ako. Ingat. Tao po. Tao po. O, Kokoy, ikaw pala. Good evening. Pasok ka. Si CJ. Nasa taas, gusto mong puntahan? Sige. Ay, nga pala. Para kay CJ to. Sana tama yung brand na nabili ko. Ano to? Diaper at saka gatas? Hindi naman ako nagpabili sa'yo Oo, alam ko. Pero tulong ko lang yan. Medyo naka-extra ako ngayong araw Koy, hindi mo naman kailangan gawin to Wala ka namang obligasyon sa aming mag-ina. Alam ko. Tulong nga, di ba? Ibig sabihin, bukal sa puso. Pero, sige, hindi ko natatanggihan to. Makakabawas din to sa gastusin namin sa araw-araw. Ay, pupuntahan mo kamo si CJ, di ba? Oo. Akyat ka lang dun sa taas. Iaayos ko lang itong mga bigay mo tapos susunod na rin ako. Sige. Hello, CJ! Aba, happy ang baby Happy ka bang makita ko, ha? Happy yun Ano? Si mami mo busy pa sa baba Bumili ako ng diaper tsaka gatas mo. Bilisan mo ang paglaki ha? Para maglaro tayo ng basketball at tsaka baril-barilan ha? Gusto mo ba yun? Gusto ng baby yun no? Gusto mo ba akong maging daddy? Mami? Daddy. Sabihin mo nga, Daddy. Daddy. Kokoy. Daddy. Kokoy. Hoy, gago, anong daddy ko, Ikoy? Sira ulo ka ba? Kung ano nung tinuturo mo sa anak ko. Hoy,
Hindi naman. Sabi ko lang, Daddy, Kokoy. Hindi ko naman sinabing ako yung daddy niya. Kahit na, baby pa lang yung anak ko, mamaya makasanayan niya yung tinuturo mo maligaw pa ng landas yan. Grabe naman sa maligaw ng landas. Hoy, ano ba kayong dalawa? Ba't ba ang ingay-ingay nyo? Ito kasi si Kokoy, tinuturuan ng kung ano-ano yung anak ko, Daddy Kokoy daw. Oh, ano naman? Ayaw mo nun? Magkakadadi ang anak mo. Total, hindi ka naman pinanagutan nung nakabuntis sa'yo. Itong si Mama, konsentidor. Alam na nga hindi tama, kinakampihan pa. Ayaw mo pa. Ang swerte-swerte mo at laging nandyan si Kokoy. Mabait, responsable, at kahit kailan hindi ka pinabayaan. Aling Elma. May point naman po si Pat. Hindi naman tamang ituring akong daddy ni CJ kahit hindi naman talaga. Sorry Pat Hindi na mauulit. Sus, napakaliit na bagay Ay, mamaya ka na umuwi, Kokoy, ha? Dito ka na maghapunan. Magluluto lang ako saglit ng ulam natin. Sige po. Popoy at Bea, hindi ko naman talaga intensyon na turuan si baby CJ na tawagin akong daddy. Kahit kailan hindi ko naisip na manghimasok sa buhay nila ni Pat. Pero, hindi ko namamalayan na yun na pala ang inihiling ng puso ko. Na sana, ako na lang ang kilalaning tatay ni CJ. Total naman, responsable ako at alam kong hindi ko sila pababayaan. Hindi ako kagaya ni Rico na takot sa responsibilidad. Kung pwede lang sana, ako na lang Pero hindi yun ang gusto ni Pat at kailangan kong irespeto yun. Basta ang akin lang naman, tutulong ako sa abot na makakaya ko. Masuklian man ang lahat ng tulong ko o hindi. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy pa nga ako sa pagbibigay ng tulong kay Pat at sa anak niya. Siyempre, hindi ko naman ibinibigay ang lahat ng meron ako kasi ayoko naman maging OA sa pagtulong. Kung ano lang ang sobra sa akin, ay yun lang ang ibinibigay ko sa kanila. Medyo lumaki na rin kasi ang pangangailangan ko noong time na yon dahil bumalik na ako sa pag-aaral sa kolehiyo. At ganun din si Pat. Noong pwede nang iwan si CJ ay nagpasya na siyang mag-enroll ulit sa college habang si Aling Elma naman ang nagbabantay sa bata. Sabay na ulit kaming nag-aaral ni Pat at nanumbalik ang pakiramdam ko noong sabay kaming nag-aaral noong mga bata pa kami hanggang sa mag-high school. Sa wakas. Raos din ang maghapon. Kanina pa ako antok na antok habang nagkaklase. Di bale, makakauwi na rin at makakapagpahinga. Ay, naku. Kailangan ko pa pala dumaan kay Kuya Sam. Saglit lang naman siguro yung ipapagawa niya. Sana matapos ko kaagad. Tao po. Kuya Sam? Tao po. Uy, Kulokoy. Ba't ka naka-uniforme? Galing ka sa school? Oo, kuya Ba't mo pala ako pinapunta dito? Ayaw nga pala. Kumusta schedule mo next week? Same pa rin, kuya. Whole day ako ng Monday hanggang Wednesday. Half day naman sa Thursday, tapos walang pasok ng Friday. Bakit? Wait Baka kailanganin kasi kita pero ayusin ko muna yung schedule. Text kita mamayang gabi, ha? O sige, kuya. Sana maayos mo. Kailangan ko rin talagang rumakit Panggastos, alam mo na.
Oo, alam na alam ko yun. Kaya nga ikaw unang sumagi sa isip ko kapag may mga racket eh. Hintayin mo na lang yung text ko, ha? Sige kuya, salamat. Tao po. Oy, ikaw pala, Kokoy. Pasok ka. Papasok talaga ako, Aling Elma, kahit di nyo sabihin. Alam nyo naman makapal mukha ako eh. Ay nako, ikaw talaga. Bakit pala ginabi ka na? Whole day po kasi ako ngayon sa school eh. Tsaka marami pa pong inasikaso sa bahay. Ah, Si CJ po, natutulog na. oo napagod sa paglalaro. Nasa taas, gusto mong puntahan? Mamaya na lang po. Baka magising ko pa mahirapan na naman kayo magpatulog. O sige. Teka, naghapunan ka na ba? Hindi po, pero busog pa naman ako. May natira pa naman kaming ulam dyan kung gusto mong kumain. Tirahan mo na nga lang sipat ng kaunti, ha? Nasaan po pala si Pat? Ba't di pa siya kumakain? Wala pa Hindi pa dumarating. Po? Anong oras na? 7:45 na. Nagsabi po ba siya na may pupuntahan siya? Ay nako, hindi naman nagsasabi yun kung may pupuntahan siya Dapat po nagpapaalam man lang siya. Lalo na ngayong may anak na siya. Ay nako, ilang beses ko nang sinabi sa kanya yan. Madalas kaming nagtatalo ng dahil dyan At saka, gaano kadalas po ba siyang umuwi ng gabing-gabi? Nung una, sobrang dalang. Busy daw sa mga requirements sa school kaya pinabayaan ko na lang. Pero nitong mga nakaraan parang napapadalas na yata Hindi po kaya napapabarkada na naman siya? Abay ewan ko. Bahala siya sa buhay niya. Wala siyang kadala-dala. Anong oras na? Ba't hanggang ngayon wala pa rin si Pat? Ay, siya na yata itong paparating. Ba't ginagabi ka? Ay, pala ka! Ano ba? Ba't ka ba nakatambay dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay kita. Ewan ko sa'yo. Ba't ginagabi ka? Busy, maraming inayos na project sa school. School? Mag-aalas 12 na, school pa rin? Evening class ba yung pinasukan mo? Ang sabi ko, project sa school, hindi ko sinabing galing ako sa school mismo. Ikaw ayus-ayusin mo nga yung pakikinig mo, nabibingi ka na yata O saan ka galing ngayon? Sa bahay ng classmate ko, may group project kami. Bakit hindi ka man lang nagsabi kay Aling Elma na gagabihin ka ng uwi? Diyos ko, alam niya na yun. Kailangan ko pa bang sabihin? Siyempre, para alam niya kung nasan ka. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Oo na, sige na. Magpapaalam na ako sa susunod. Sorry ha. Kung mga Ella, makala mo kung sino. Hindi mo man lang ba naisip na may anak ka nang naghihintay sa'yo? Kung magpagabi ka, daig mo pa yung walang anak ka. Bakit ba nangingialam ka? Bakit ba alalang-alala ka sa anak ko, ha? Nagmamalasakit lang ako. Nagmamalasakit? Bakit? Ano ba kita? Sino ka ba? Wala. Saling pusa lang. Nakikiepal lang sa pamilya niyo. Buti naman pala alam mo. At sana alam mo rin yung hangganan mo bilang saling pusa. Hindi yung daig mo pang manermon yung mama ko. Bakit? Wala ba akong karapatang magmalasakit sa inyo? May ambag naman ako sa pagpapalaki sa anak mo Kahit pa paano, nakakatulong naman ako Pwede ba, Kokoy? Huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Wala namang pumilit sa'yo na gawin lahat ng yon. Sa bagay, oo nga naman. Ako nga pala yung kusang tumulong sa inyo nang maluwag sa dibdib ko. Hindi naman ako nanunumbat, Pat. Ang sa akin lang, makita mo man lang sana na totoo yung malasakit ko sa inyong mag-ina. Talaga? Totoo? O baka naman kumakapit ka pa rin sa pag-aasang mapapansin kita na balang araw magugustuhan kita, tama? Matagal ko nang nakalimutan yon, Pat. Sinong niloko mo? Alam ko naman na kaya ka lang tumutulong kasi gusto mong ikaw ang kilalaning tatay ni CJ. Pas, Kokoy, hayaan mong sabihin ko sa'yo na hindi mangyayari yon.
Mas gugustuhin ko pang lumaki ng walang ama ang anak ko kaysa ikaw ang kilalanin niyang tatay. Kaya tigil-tigilan mo na yung kakapantasya mo. At mas lalong tigilan mo na ang pangingialam sa buhay namin dahil gaya nga ng sabi mo, saling pusa ka lang. At hindi na magbabago ang papel mo sa buhay namin. Hanggang dyan ka na lang. Sana bukas na lang, kahit huli ng lahat, kung di na mapipigilan pa. Sana bukas na lang, di man mababago pa, kung di na mapipigilan pa. Pwede pa bang bukas na lang iwan? Popoy at Bea, sa maniwala man kayo o sa hindi, wala talaga akong intensyon na manghimasok sa buhay nila Pat. Gusto ko lang naman sanang ipaintindi sa kanya na totoo ang pagmamalasakit ko at ang magpapatunay nun ay yung lahat ng tulong na ibinigay ko para sa kanila. Pero na-misinterpret ako ni Pat at inakala niyang sinusumbatan ko siya. Masakit makarinig ng mga ganoong klase ng salita. Pero ang mas masakit ay yung naramdaman kong para bang unti-unting nawawalan ng pakialam si Pat sa anak niya. Ako nga na hindi tatay, si CJ ang una kong naiisip sa tuwing uuwi ako galing sa school. Pero bakit parang hindi ganun ang nararamdaman ni Pat? Nagumpisa akong malungkot para sa batang si CJ. Nag-aalala ako na baka lumaki siyang hindi palaging nakakapiling ang mama niya. Simula noon, Popoy at Bea, hindi na ako muling nagparamdam pa kay Pat. Nasaktan na rin kasi ako sa mga sinabi niya. Itinigil ko na rin muna ang pagtulong-tulong sa kanila. Total, iniisip naman ni Pat na pakitang tao lamang ako. Matagal akong hindi nagpakita sa kanila. Pero ang totoo, hindi pa rin mawala sa isip ko si Baby CJ. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para mapuntahan siya at makumusta man lang. Oh, eto pare. Masarap daw tong alak na to eh. Hindi pa rin yata to natitikman ni Kuya Sam. Ito na lang bilhin natin. Kokoy. Huy! Ano yun? Sabi ko ito na lang bilhin natin. Oo, sige, go. Ano ba tinitingnan mo dyan? Para kay CJ. Oo, sana eh. Ay, tutuloy mo pa rin talaga yung pagpunta sa birthday niya? Oo. Eh di ba nga pinagtabuyan ka na ni Pat? Iba naman to. Birthday ni CJ bukas. Special occasion yun. Siguro naman, mapapalampas ni Pat yun kahit sandali lang. Kung ayaw niya ako makikain, di kahit hayaan niya na lang ako makita yung bata at saka iabot tong regalo ko. Kaso nga, hindi mo naman kontrolado yung utak ni Pat. Paano kung ayaw ka pa rin niya makita? Bahala na. Kung ayaw niya, di ipapaabot ko na lang kay Aling Elma yung regalo ko. Kung ayaw na sa akin ni Pat, hindi ko naman ipagpipilitan yung sarili ko sa kanya. Ang sa akin lang, napalapit na rin naman sa akin yung bata. Sana naman hindi ako awayan ni Pat. Makiki-birthday lang naman ako eh. Bahala na. Bakit kasi pinagdadamot niyo sa akin yung anak ko? May karapatan din naman ako sa kanya. Matapos mong takasan yung responsibilidad mo sa kanya, pupunta ka dito na parang wala lang? Teka, si Rico Mambo mukhang tambo yun ah. Ginagawa niyan dito. Kaya nga nandito na ako eh. Handa na akong gampanan yung responsibilidad ko sa kanya bilang ama. Basta hindi ka na namin kailangan.
Kaya ko nang palakihin yung anak ko ng mag-isa. May karapatan pa rin ako sa kanya dahil akong ama niya. Nako, mukhang nanggugulo yung siraulong yun ah. Rico, pwede ba? Huwag mo munang guluhin yung birthday ng apo ko. Kung gusto mo, sa ibang araw nyo na lang pag-usapan ni Pat yung tungkol dyan. Itong anak niyo eh. Ang hirap-hirap kausap. Kung hinayaan niyo lang sana akong lumapit sa anak ko kanina pa, di sana wala nang gulo. Pare, teka lang ha. Medyo nakakabulaho ka na sa kapitbahay eh. Nakakahiya, baka mamaya maging laman pa kayo ng tsismisan yan. Ikaw? Aha, Kokoy at your service. Ginagawa mo dito? Makiki-birthday. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Nandito ako para makita yung anak ko. Pakailan mo ba? Wow, anak mo. 4 na taon na si CJ, ngayon ko lang narinig sa'yo yan ha. Nasaan ka nung 4 na taon? Idagdag mo pa yung 9 na buwan na pinagbuntis siya ni Pat. Wala ka nang pakialam dun. Meron. Kasi nung mga panahong wala ka, ako yung nakakita ng lahat ng paghihirap ni Pat at ni Aling Elma. Mairaos lang lahat ng pangangailangan sa pagbubuntis ni Pat. Nung nagpapakasasa ka sa pagiging binata mo, ako yung umalalay sa kanila. Ikaw ang walang pakialam. Dahil ikaw ang walang kaalam-alam sa lahat ng pinagdaanan nila. So ikaw pala yung epal na umagaw sa pwesto ko. Wala akong inagaw sa'yo. Pinunan ko lang yung pwestong iniwan mo dahil sa kaduwagan mo. Noong mga panahong nagtatago ka sa saya ng nanay mo. Noong mga panahong umurong yung itlog mo. Patartado nga! Sige, subukan mo ituloy ang balak mong gawin. Ewan ko lang kung hindi ka tumumba dito. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang dumayo dito sa teritoryo namin. Kilala ko mga tambay dito, boy. Pag ginusto ko, pwedeng-pwede kitang ipadampot. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Sorry na lang, tol. Hindi mo araw ngayon. Bawi ka na lang sa susunod. Babalikan ko kayong lahat. Tandaan nyo yan! Dali na, umalis ka na. Dami pag sinasabi. Lakas-lakas ng loob mong gulo. Takot naman pala sa mga tambay. Dahan-dahan ha, baka madapa kayo. Mukhang tuwang-tuwa yung mga bata, no? Oo nga po eh. Nagustuhan niya yata yung regalo ko. Teka nga muna, baka makalayo yung mga bata. Pupuntahan ko muna saglit, ha? Iwanan ko muna kayo dyan. Sige po. Oh, kain ka muna ng spaghetti. Uy, salamat. Kaya lang, hindi na rin ako magtatagal eh. May usapan kasi kami nila Kuya Sam. Okay. Sayang naman. Bawi na lang ako sa susunod. Akala ko magagalit ka kapag pumunta ako dito eh. Pat, sorry ha. Nung nasobrahan ako ng pangingialam sa inyo nun. Nag-alala lang kasi talaga ako eh. Natakot ako na baka mapariwara na naman yung buhay mo. Alam ko naman yun eh. Ramdam na ramdam ko naman na totoong nagmamalasakit ka lang. Kasi yun naman yung ipinaramdam mo sa amin simulat sa pool. Sorry din sa mga nasabi ko sa'yo ha. Hindi naman talaga ako galit sa'yo. Napikon lang talaga ako sa'yo nun kasi pagod na nga ako galing sa schoolworks. Tapos hihiritan mo pa ako ng ganun. Sorry. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi ako napapariwara. Busy lang talaga kami sa thesis nung mga time na yun kaya palaging ginagabi. Pinaliwanag ko na rin naman ng maayos kay Mama. Uy, chat. Si Ian, nag-chat. Hinahanap na raw ako ni Kuya Sam. Ganun ba? Paano? Mauna na ako ah. Okay, ingat ka. Bye. Kokoy, sandali! Nananaginip ba ako? Totoo ba to? Hinalikan mo ako? Pa-thank you ko yun sa'yo. Kasi sinalba mo yung birthday ni CJ sa panggugulo ng Rico na yun. Yun lang? At saka sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Simula nung umpisa pa lang, nung ipinagbuntis ko si CJ. Yun lang? Pa-thank you lang talaga? Walang ibang meaning?
Yun lang muna sa ngayon. Huwag ka munang maghanap ng ibang ibig sabihin. Baka maging totoo ng inis ko sa'yo, bahala ka. Muna. Huwag munang maghanap. Ibig sabihin, baka pwede pa? Ewan ko. Tingnan natin. Basta, wala akong pinapangako sa'yo, ha? O, sige. Paano? Mauna na ako? Totoo na. Bye. Sige, ingat ka. And enjoy. Hinalikan ako ni Pat? Seryoso? Totoo ba to? Teka, ba't naman ako kikiligin? Pa-thank you lang naman yun. Wala namang meaning. Muna. Sabi niya, muna. Ibig sabihin... Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Ngayon ko lang naramdaman to Tama na, Kokoy. Bawal ka munang kiligin. Baka masaktan ka na naman. Saka ka na kiligin, okay? Saka na. Ang kulit-kulit pag-ibig, ang kulit-kulit. Di ka tumitigil, ngunit di namimilit. Ang kulit-kulit pag-ibig, nandyan ka na naman. Bakit di mapigil ang ika'y maramdaman? Popoy at Bea, nang dahil nga sa tagpong yun ay nagkaroon kami ni Pat ng pagkakataon para magkausap ng masinsinan at para maiayos ang gusot sa pagitan naming dalawa. At ngayon, palagi na ulit akong pumupunta sa kanila para kumustahin si Baby CJ. Nanumbalik na ulit sa dating sigla ang lahat. Ang kaibahan lang, wala na munang eksenang tatay-tatayan sa ngayon. Hindi na muna ako nagpaka-daddy kay CJ. Basta ang alam ko lang ay palagi akong nandito para sa kanila at handa akong ipagtanggol sila sa kahit na sinong magtangkang manggulo sa pamilya nila. Yung tungkol naman sa amin ni Pat, hindi na muna namin napag-usapan pa ulit. At least ngayon pareho na naming alam na may gusto ako sa kanya. At madalas ko na ulit siyang nakakasama. Pero itinuon muna namin ang atensyon namin sa pag-aaral sa college na naudlot lang ng dahil sa pandemic. Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Sana kahit papaano ay na-entertain kayo. Kung meron mang mapupulot na aral sa kwento ko, yun ang hindi ko alam. Isa lang naman akong simpleng tao na may dalawang pangarap. Una ay ang makaahon sa hirap. At pangalawa, ang babaeng matagal ko nang nagugustuhan. Sana ay matulungan niyo akong ipagdasal na balang araw ay makamit ko pareho ang dalawang pinaka-pinapangarap ko. Pagpalaing pa sana lalo ng Panginoon ang programang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Kokoy. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Daddy. Mga kapamilya, oras na natin 12 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang galing naman ni Kokoy. Diba? Dinaan tayo sa pangungulit. Dinaan lang tayo sa, alam mo na, patulong. Sa pagiging tuloy. Sana hindi mo kami sinisigawan, diba? Lakas nun, ha? Ayan, sa pagiging kolokoy niya, Kokoy, pero alam nyo, minsan talaga yung mga taong mga mapagbiro. Yung, alam nyo na, oo. Sila pa mga seryoso talaga.
'Di ba? Seryoso talaga sa buhay. Kudos kay Kokoy at sa mga katulad ni Kokoy na hindi lang sa Bea, no? Hindi lamang doon sa mga salita, kundi yung words in action. 'Di ba? Na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, susuportahan ko kayo, hindi kita liligawan sa gitna ng pagkalito mo, 'di ba? At sa problema mo, bagkus tutulungan kita bilang kaibigan. Yun talagang totoong shoulder to cry on na walang pananamantala. Truthfulness. Alam mo, Popoy, etong si Kokoy, isa yan sa mga tinatawag natin rare Pokemon. Ang hirap makahuli ng mga ganyang klaseng entity. Nilalang. Hindi kasi, alam mo yung kadalasan. Bea masyado yatang humina. Ay, yan. Kadalasan. Pwede na. Ayan. Kadalasan kasi po, pwede ba, kunwari, pag ang lalaki may gusto sa isang babae, pero pag yung babaeng yun, nabuntis na ng iba, alam mo yun, nato-turn off na, lalayo na, mawawala na unti-unti, o kaya naman biglaan yung pagkagusto doon sa babae, nalaman lang na nabuntis ng iba. Diba? Usually, ganoon ang nangyayari. Pero etong kay Kokoy, for some marvelous, miraculous, amazing reason, imbis na mawali ang kanyang feelings, alam mo yung nasaktan siya. Oo, kasi syempre parang iba na yung gusto niya, 'di ba? Syempre bumigay sa iba yung gusto niya. Pero hindi nawala yung kanyang care, yung kanyang concern, more on not romantic pero yung genuine friendship kumbaga. Yes. Okay, no? Yung nanatili yung kanyang concern para doon sa babae. Mas lalo pa nga bumongga actually. Lalo na nung nalaman niya na alam mo yon, tumakas yung ama nung bata. Kaya alam mo yon, nakaka-amaze, nakakatuwa na nangibaba yung kabaitan dun sa tao, dun kay Kokoy. Yes. Na sana Popoy, yung mga lalaki dyan, yun sana yung parang maging ugali. Although hindi natin masisisi kapag ka na-turn off, nawala yung feelings. Pero yung, kumbaga, yung approach mo sa babae, hindi lang para jowain. Hindi lang, alam mo yung liligawan mo, hindi lang for romantic purposes, kundi dahil gusto mo talagang mapabuti o gusto mo talagang alagaan yung tao. Kasi rare talaga, Popoy, makakita ng ganyang klase ng lalaki na, alam mo yon, tutulungan ka pa, susubaybayan pa yung pagbubuntis mo, and at the same time, alam mo yon, i-extend yung kabaitan dun sa bata regardless kung sino yung ama. 'Di ba? Kaya alam mo yon, sana all. At ito ang nagiging problema diyan, Popoy, no. Yung unfortunately kapag merong ganyang klase ng tao, it's either na-take advantage or na anong tawag dito, na-disregard ba yung tamang term, yung parang nababaliwala. May etchapuera. Oo, yung parang kahit anong kabaitang ipakita mo, minsan talaga hindi nakikita, bagkus ang titignan pa, nagiging pakialamero ka, gaya nung kanina. Although, may part doon na medyo hindi ko napusuan na ginawa ni sinabi, actually, ni Kokoy, na may karapatan din naman siya kasi nag-ambag siya dun sa pagpapalaki, nag-ambag siya dun sa gatas, diaper. Parang medyo dun na ako na off ng very, very slight. Pero sige, sabihin na natin baka nasabi lang ni Coco yun dahil na-hurt siya dun sa... Hindi mo naman pwede kasi sabihin, Bea, na pinapaalala ko lang. Hindi naman, talaga medyo may bahid panunumbat yun, ano? Diba? Kokoy, medyo mali tayo dun sa part na yun. Para lang i-justify na meron kang karapatan kahit papaano dapat... Alam mo, merong mga lines na hindi talaga dapat natin nako-cross eh. 'Di ba? I mean, totoo rin naman. 'Di ba? Real talk niya si Pat, ni real talk din siya pabalik ni Pat. Bakit? Hiningi ko ba yung mga tulong na yan? 'Di ba hindi naman? Tapos sasabihin sinabi pa ni Coco, hindi naman sa sinusumbatan ko siya pero I was there. So paano yan? Reminder? 'Di ba? Hindi siya reminder. Talagang may panunumbat yan. Makonsensya ka. Uy, parang ganon. Nakakatawa yung hindi naman sa panunumbat. It's like saying, no offense pero I'm about to say something really offensive pero no offense. Parang ganon Hindi sa sinusumbatan kita pero may sasabihin akong kasumbat-sumbat pero alam mo yun. Pero
tawag dito, isa pa yan, reminder lang mga kamorkada, no? Kapag kunwari tayo tumutulong, na sa terminology natin, tulong ha, na bukal sa loob natin, na wala tayong hinihinging kapalit. Kapag in-offer natin yan, binigay natin yan, right from the start, wag tayong mag-expect na magkakaroon tayo ng say, magkakaroon tayo ng karapatan o hold doon sa isang bagay na tinutulungan natin o doon sa isang tao na tinutulungan natin. Kasi sinabi mo nga from the start bukal sa loob mo yun, wala kang hinihinging kapalit, wala kang hindi share. Ka rin hiningan. Hindi ka hiningan, ha? Wala kang share doon sa mga stockholders, ika nga, di ba? Kasi kailangan i-assume na natin, pero hindi natin maiwasan kasi Popoy, di ba? Kapag tumutulong tayo, feeling natin, entitled na tayo. May ibabalik sa atin na hindi naman literal na kapalit, pero alam mo yung parang kapalit. Recognition man lang. Pero recognition man lang, di ba? Doon sa mga efforts, di ba? Sa contributions. Oo, may mga ganon. Pero hindi maganda yun, guys, ha? Yung manumbat kahit na tumulong ka. Well, sabihin na natin, let's just charge it na sabihin na natin mga bata pa rin naman kasi sila. 'Di ba? Hindi pa sila ganun ka-mature. Pero eto sa mga ladies out there, 'di ba, sa mga naghahanap ng makakapareha sa buhay. Alam niyo kasi si Kokoy, ako hindi ko na tawag mo rito, hindi ako natakot kanina. Kung ako si Pat, hindi ako matatakot kung sakaling si Kokoy ay pagbibigyan ko na pumasok sa puso ko. 'Di ba? Para sa mga kababaihan din mga nakikinig ngayon. Kasi alam nyo, yung isang katulad ni Kokoy na, yes, sinabi niya, galing ako sa hirap, pero hindi gusto kong umalis dito. 'Di ba? At gagawin ko ang lahat para makaalis doon sa hirap na nararanasan ko. 'Di ba? Rumaraket siya. Ibig sabihin, doon pa lang ay nakikita na natin na responsable ang isang Kokoy. I mean, he may not be someone who's physically attractive, 'di ba? Pero hindi, sabihin na natin, 'di ba? Hindi naman sa ibinababa natin yung kasi yung iba mga kababaihan, lalong-lalo na ang inahanap nila yung gwapo, yung makinis, yung pogi, yung mabango, yung mga ganyan, pero you have to look beyond, 'di ba? Yung looks ng isang tao. The same way na tayo rin mga lalaki, we have to see ladies beyond their good looks, 'di ba? Dapat ito ba maaasahan ko? Kasi ang dami diyan, Bea, napakaganda, 'di ba? Sabi mo ng high maintenance, pero sabihin hindi, simple lang ako, simple lang. Pero kapag ka naging jowa mo na, nagkaroon ka ng financial hardship, so kaya nagkaroon ka ng career problem, umiiskierda na. Ay nako, ang hirap mo ng kasama, inaayawan ka na. Meron kasi mga ganyan because takot sila sa responsibilidad. Hindi katulad nga ni Kokoy na at a very young age, niyakap niya na yung mga responsibilidad na, hindi ako nakapag-aral, pero hindi, mag-iipon ako, tutulungan, paaralin ko yung sarili ko. Yun, dapat may special merit yan, special points yan para sa inyong girls. 'Di ba? Na ito yung taong responsable. 'Di ba, kita mo nga dumating na roon sa punto na anak yan ng ibang tao Pero dahil sa friendship niya, tinutulungan niya pa rin. I mean, mautak din, wise. Why? Kasi si Kokoy, ang sinasabi niya, tumutulong ako hindi para magpasikat. Tama? Oo, tumutulong ako, nagtatrabaho ko para sa sarili ko at kung may sobra, ini-extend ko sa kanila yung tulong. 'Di ba? Pero yung iba kasi ang iniisip kapag katutulong, dali lahat 'to pagtatrabahuhan ko, tapos ibibigay ko sa kanya. Tapos yan na. Kapag ka hindi na reciprocate yung concern mo, yung love na yon, sumbatan na. Baka nagkabaranggayan pa, nagkasingilan pa. Wais. Yes, wais si Kokoy. Kumbaga, hindi niya ibinuhos doon lahat. Kung ano lang yung sobra, kung ano lang yung kaya ko, kasi may mga pangangailangan lang din ako. Dapat yan ang mga klase ng tao. Mapababae, mapalalaki. Ang sarap partner ng ganyan, Bea. Yan yung mga pinapangakuan ng through thick and thin. Kasi kahit punong-puno ka o kahit kulang ka na, tuyot ka, hindi ka iiwan ng mga taong katulad niya ni Kokoy. Ni Popoy din. Popoy and Kokoy.
Iilan na lang Kokoy po lang kami. tayo, Popoy. Oo, kokoy lang tayo, no? Sabi nga ni Gail Popoy na rin. Enriquez, Popoy is a husband material. At tama nga yung sinabi mo, Popoy, no? Maganda kang markada pag yung hahanapin mong partner. Yung hindi yung well, maganda na nag-i-invest sa'yo, pero more than sa'yo, nag-i-invest din sa sarili nila. Yes. Para, alam mo, nag-i-invest sa sarili nila para ma-extend din nila yung investment sa'yo. Hindi yung sa'yo nag-i-invest, tapos pag kunwari nalugi sa'yo, na mismanage mo. Lahat ng sisi, lahat ng pukol, ibabato sa'yo. Imbis Wawa ka na, naman. alam mo yon, sa umpisa, ayusin mo na niya yung sarili niya, sa kanya i-extend sa'yo yung tinatawag at quote-unquote investment. Pero Popoy, eto ha, ako Koy, kung nanonood ka man, paalala ko lang sa'yo ha. Ako, sige, kinilig tayo dun sa last part na may antag dito, Kiss. may pa-reward Saan ba yung na kiss? Dito lang ba yon? Sa pisngi lang ba? Parang naman sa tunog sa pisngi lang eh. Oo. Hindi malaway. Parang sa tenga eh. Parang sa tenga. Nagkamali pa nga eh. Kumbaga dito sana kaso na pag ganun siya, ha? Sa tenga pa eh. Sa tenga. Pero dry eh. So, somewhere here, hindi dito. Oo. Dito. So, Pawis pa yun, ha? Ew. Okay, paalala ko lang sa mga lalaki, ha? Kasi syempre, wag din tayo, tama na may sinabi ni Coco, wag muna tayo masyadong umasa na magkakaroon talaga tayo ng pag-asa. Kasi honestly, Popoy, kung itong si Babahita, may interest dito kay Kokoy, nung first, banda-banda, una-una pa lang, nagkakaroon na ng mga senyales, nagkakaroon na ng usok, na may possibility na, alam mo yon, magkagusto itong si babae kay ano. Pero kung kailan, alam mo yon, naging hero-hero, itong si Kokoy, sakalang nagpakita ng appreciation, etong si babae, wag muna tayo magtiwala masyado, guys, ha? At Kokoy, ha? Tuloy lang natin yung ginagawa nating kabutihan and everything, pero yung puso mo, wag mo munang masyadong ibuksan o invest o ibigay diyan kay ate mong girl. Pat. Ano pangalan nun? Kay Si Pat. Oo. Kasi, alam mo, yung mga pag-ganyan-ganyan, may pakiskis, pero alam mo yung hindi pa din sinasabi na type kita, gusto kita na, ayoko. Pero kasi, Bea, alam nyo, pagka beso lang, ha? Huwag nyo lalagyan ng lalo na kung friends kayo, kayo, tayo, Bea, nagbebeso tayo. Diba sa office? Ganyan, nagbebeso tayo, pero friends lang yun. Diba, wag nyong kung may gusto ka doon sa wag mong bibigyan ng ibang meaning katulad. Pag binigyan mo yung talo ka ron, masakit yun. Pero pag lumabas ang dila sa beso pa lang, alam na. Pero Popoy, kamarkada, aminin natin, alam ni Pat anong ginagawa niya, kung bakit niya hinalikan etong. Alam niya. Okay? Hindi yun parang, yes, alam mo yun, a normal appreciation kiss. Alam niya kung anong ginagawa niya na sa akin tong lalaki to. Mabigyan ko nga ng konting reward para lang makumaling. Ay, naku, alam ko yung galawan mo, Pat. Pero ganito kasi yan, Bea. Kapag ka ang halik na binigay, Pat and Kokoy, alam mo yung gestures kasi, body language, diba? I-interpret natin. Kapag ka yung beso na hinawakan yung kamay mo, thank you for coming, and then beso, ganyan. May pat diba? sa likod pa yan. Merong ganyan. Okay lang yan. Huwag mo munang masyadong laliman. Pero kapag ka ang paghalik sa'yo ay may paghawak sa ulo mo, Popoy, yung may pagganon iba yun. sa yung may pagganyan, pagyakap. May pagyakap at may pagdiin. At yun sabi ko nga kanina, pag may lumabas na dila, pwede ka nang mag-isip ng advance, Kokoy, pero hangga't wala pa. Wag mo na. Popoy. Wag mo mag-isip ng advance. Diyos ko. Pero yun nga yung abangan niya. Yung hawakan yung ulo mong yung ganun. Yung kakainin yung bibig mo, yung ganun. More than Kokoy, Pat, sana nanonood ka rin. Pat, utang na loob. Rare ang mga katulad ni Kokoy. Huwag mong bigyan ng trauma sa buhay. Utang na loob. Kasi alam mo yun, konti na lang yung mga ganyan, mga katulad ni Kokoy. O sige na, at Popoy, huwag mo nang bawasan. Okay? Huwag mo nang dungisan yung kanilang kabutihan ng puso.
Ayan, meron po tayong kissing group, guild na bubuuin. The joke lang. Guild. May meeting po tayo. Ayan, sa kung paano nga unawain ang mga halik. Mga mixed signal, mga klase. Para maiwasan ang mixed signals, no? Baka mamaya iba yung makarating sa inyo. Okay. Iba. Para bago kiligin, bago ma-fall ang damdamin o ang underwear, ay maintindihan natin ano bang meaning ng halik. Isisingit ko lang ang, syempre hindi mawawala ang entry ni Marvin for today's video, no? Ano ba? Sabi ni Marvin, sa tingin ko may pag-asa ka naman sa nanay ni Pat. Kasi magiliw siya sa'yo. Di ka man maging daddy ni CJ, pwede ka naman maging lolo niya. Ganun lang. And focus lang sa buhay. Bakit hindi? Bakit hindi? Malay mo naman. Lahat merong option. Maraming salamat, Marvin. Hindi natin masasabi, wala pang lagi rin sila nagkikita. Diba? Magiliw na naman. Oo, tama nga naman, no? Asan na? Magiging amain ka pa ni Pat? Kung hindi, malay mo magkahulmahan naman, diba? Pwede na. Anyway, anong oras na? Itinutok sa anak, pumutok sa ina. Makoy, okay, Popoy, pasalamatan na natin yung mga nagsigaw pagganap for today's drama. Oo nga, thank you. Maraming salamat. Warly Alagao, kay Coco yan, at si Cindy Bacena, si Pat yan. Ang umurong, dapat umurong, Rico, Dan Capasyon, si Mudra, Jamie Rubio, sino ba to? Yung tropa niya, si Ian Chan Palma tayo dyan, at si Kumparing Sam, si Jag Kamat, at ang tumanggap po ng letter ni Kokoy, si Warlito Alagao po yan, at ang nag-edit syempre, numero 1, Joko Loco. At eto po, boy. Siyempre, meron pa tayo pang Friday. Dapat meron tayong pang Friday na araw ko yon. Eto na ang ating mapapakinggan for tomorrow. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Wala naman. Naisipan ko lang na bigyan ka. Kasi alam ko na super stress ka na sa trabaho nitong mga nakaraan. Kaya I think ngayong Friday naman, you deserve a break. A really nice break. Hashtag Dear MOR. Penging jowa. Ano ba to? Continuation ba to nung kwento ni Kokoy? Penging jowa. Nainip na. Okay, ngayon pa lang, Popoy, sinasabi ko na sa mga kamorkada natin na may jowa na may taken na. Sige po, exempted po kayo bukas. Pero yung mga single dyan, yung mga wala pang jowa, halina po kayo. Join po kayo sa amin bukas dahil storya niyo po ito. Pero syempre, Bea, dahil ang mga may jowa ay hindi naman nakakasigurado na sa Sabado may jowa pa rin. Feeling nyo may jowa kayo ngayon hanggang bukas, di natin alam ang kinabukasan, ang Sabado. Kaya ang mga hindi manonood bukas na meron ng jowa, may sumpa. Okay. Popoy, kaya dapat nandito rin kayo. Diretsuhin na natin. Ang mga lahat jowa na hindi manood bukas, mawawalan ng jowa. Ng jowa. Okay? Hihiwalayan. Iiwan. Ipagpapalit ng jowa. O kaya naman, malay nyo naman, pwede rin magdagdag. Ayan. Kung hindi pa masyado problema kung hindi pa masyado kayo namang problema sa jowa nyo ngayon, halika, dagdagan natin ang problema mo. Magdagdag ka rin ng jowa. Magdagdag jowa. O sige. 32 minutes. Makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po sa inyo mga kapamilya. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Bega po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Buho.